na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide dyan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Nako, totoo po, hindi na yata ito, Sen. Hindi na po ito yata. Sana naman ay dumami kahit papano, di ba, Nelson? At least yung mga dati ho ay medyo nagdududa sa inyo, yun ang nababawasan ngayon. Meron pa rin mga natitirang nagagalit, sumasama ang loob, pero at least nare-realize nila, mukhang tama yata ang pagkapanalo ng isang Dante sa Senado. Mukhang seryoso sa trabaho, ha? Ganon po ang trend ngayon, Sen. Tayo naman kasi, Jen, alam mo, pag may ginagawa tayong isang bagay, hindi naman kaya natin ginagawa dahil gusto lang nating magpasaya ng tao. Hindi ganoon eh. Kung ano yung makakabuti, maring makapagpasaya sa iba, mainis yung iba. Opo. Wala na akong magagawa doon. Basta ang importante magawa natin sapagkat ang pagkakaalam ko, yun ang tama. Yan. So, yun po. Opo. Sa paggawa mo ng tama, kanya-kanyang opinion eh. Kanya-kanyang tingin eh. Mali yan eh ka. Yan. Nasa sa inyo po yun, pero pasensya na po. Ako naman hindi naman po ako nagmamarunong. Yun lang po kasi pagkakaintindi ko na sa prinsipyo ko, sino ang palagay kong tama? Kaya po kung halimbawa, tumama sa inyong panlasa, salamat po. Yan. Pero kung sa inyo naman po ay hindi maganda, pasensyahan na lang po. Ayan. Sa aming mga Amerikano, Nelson, may kasabihan kami dyan eh. We cannot please everybody. No? Ganun kami. Ganun Sa mga Kastila naman, katulad ni Nelson, opo. No puede placer todos. Ayun. Yun naman ang yan ang ng buhay talaga. Kahit ano pang gawin mo. Tama. Yung mga taga-Inglaterra po, kung ipaparaphrase po natin yung sinabi ni Jen. Si Jen po kasi, San Francisco, California po yun. Opo. Lang may kamag-anak siyang taga-Inglaterra. Yan. Sa England. Opo. He who pleases everybody pleases nobody. Ayun. Kaya ako po yung kaya ko lang gawin. Talagang doon lang po ako. Ganun lang kasimple, Jen. Wala nang iba. Huwag na natin gawin komplikado, Sen. Ganun lang kasimple yun. Parang pag sinabi mo, ito po uod. Kapag yung uod, pinaliwanagan mo pa, magiging komplikado lang yun. Pero kami ni Nelson, Boss, Sen, ay uod na ako. Dinurog namin, ginigiik namin yung mga bundok eh. Didik-diking kung durog. Yan, yung mga... Isipin mo, dinik-dik na durog pa. Wala naman kasing dinik-dik na hindi durog eh. Yes po, talaga naman. Ay, nako. Pero sa araw na ito, Sen, mukhang nananadya ang panahon. Nako po. Yun ang sinabi mo, Jen. Ibalita mo nga. Eto na. Katatapos lamang po ng inyong mga investigasyon sa flood control project. Diba, dyan sa Bulacan. Yan. At sa iba't pang lugar. Kanina, ngayong hapon, baka nga hanggang ngayon sa mga sandaling ito ay grabe po naman ang pagbaha sa Metro Manila.
Nako. Ayan, tinan mo, Palanan, Makati. Oh. Matinding bahay. Walang may bagyo ngayon, di ba? Yung isa. Ay, pero malayo. Pero malayo. Hindi apektado Metro Manila. At hindi bagyo ang dahilan nito, ha? Oho. Ayan naman sa, yung ulan hindi man ganun halos kalakas. Dito sa Quezon City. Oo. Pero sa ibang lugar, nasa Malakas. Opo. Pati pala yung City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila. Ayan, tinan mo. Oh. Loob yan. Loob ng City Hall yan. Nakakalungkot, Jen. Opo. Ako, pagka ganyan ang nakikita ko, talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Parang ikaw na ang nandyan eh. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Aha. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Parang siguro hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Yung baha eh. Pero gusto niyang ipakita. May mensahe sen, no? Ito po talaga. At pag hindi po nyo inayos yan, ngayon po nakikita nyo hanggang tuhod lang. Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Nako. Baka po hindi nyo na po kakayanin lahat yan. Totoo kayo, Sen, dahil ang baha na yan, alam mo ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. Hanggang gate ng Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababa yung sa Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code, Hindi makapasok. ay hindi marunong kumuha ng QR code ang baha. Ay hindi nakapasok. Nako. Gusto ko nga pasukin yun eh. Ayan. Para madramatize lang natin kung ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Akala nila kasi biro-biro na lang eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo yung pagganap ng tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon, sa totoo sa lawak ng hahalukayin, sa lawak ng pinsala ng pinag-uusapan natin, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. Nako. Talagang hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Sa totoo lang. Napakahirap. Mabuti na nga lang, Sen, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang Pangulo, kaya parang nagkaroon kayong ng jump off point, di ba? Doon na lang ako muna bumase. Yan. Para mayroong starting point. Opo. At talagang, tinatanong ko naman silang isa-isa. Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo. Yan. At sabihin nyo sa akin kung kumokontra kayo. Kung may mali ba dito, kontra ba kayo? Di sinabi ko, dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects, doon sa kanyang datos na ibinigay, 545 billion pesos, 15 lang ang halos. Nakakopo na kumpanya. Sa laki nun, ano? Ang nakakopo halos 18%, sabi niya. Pero kasi ang taya ng Pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Nung pinakuha ko 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon, 1.2 trillion pesos. Ganun na pala kalaki, no? Ganun kalaki. Sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, sinong kokontra? So kung walang kokontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Ito pa po. Di umano doon sa 15 na nagkaroon ng napakalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Grabe, ano? Ang lawak. May kokontra. Wala namang kumokontra. So ibig sabihin, this is a fair statement. Walang kumibo. Okay? So silence is acquiescence. Tinatanggap natin, di ba? Ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood-prone, 11 probinsya ang flood-prone dito sa ating bansa. 11. Pero dito sa nangyari so far, 4 lang dun sa 11. Mukhang lumihis kong 7. Wala ang Cebu ko, wala ang Leyte. Bakit lalong wala yung Albay. Yan, nako. Isip-isipin mo ka, may kokontra.
Walang kukontra. Silence is acquiescence. Oo. Pagtanggap. O ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. Aha. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Nako. Baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ganun po. Whatever it takes. Kasi pera ng bayan ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim. Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, sa babaw ng kanilang pagkakagawa, Yun hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim. Kasi hindi na ibang mabuti. Isip-isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi na. Palagay ko, kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Litaw pa ang ulo nun. Pagkasisid kamaro. Yan sa mga nakikinig po. Alam na po nyo kung ano yung kamaro. Sisid kamaro lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Kaya sabi ko naman kay Secretary Bunuan. Itsakin mo ka ako, Secretary, na yung mga naimbestigahan mo na ghost projects, kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Di ba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan, Sen. Nakakonect naman ng opisina. Salamat po, kanya-man niya. So, hintayin po namin. Meron naman kaming 3 pangalan na talagang nakatalaga dyan. Nagpipresenta nga ako kami ni Nelson. Baka kung kapusin kayo ng tao, pwede kaming maipadala, Sen. Kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako, di ba? Kung ano bang requirements niyan. Hindi kayo qualified kasi kayo takot kayo sa tubig. Sayang naman. Kasi yan, kinakailangan lumusong kayo sa tubig. Kung kinakailangan sisirin mo yung yung pagkakabaon. Kasi ang ating tinitingnan dito, nakikita mo yung agos ng tubig. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. May measurein mo yung scouring dito. Ayun. Yun ang pinaka-importante dito. Pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konti, hindi mo makikita na talagang wala ng lupa na kinababaunan yung ibinaon niya. Paano 3 metro lang ibinaon niya? Well, yun, Sen, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa DPWH, sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga nanonood ganyan, nung nakaraang Biyernes, humingi kayo ng pictures, the video. Marami nang nagbibigay sa akin ngayon, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaraniwang tao, Sen, hindi nila alam kung ano yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na nasunod, yung specification na isang proyekto. Hindi, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang, kami na mag-a-analyze. Ganun po. May mga technical naman kami. Pag nakita, walang revetment ito. Kita agad. Walang reinforcing ito. Isip-isipin mo, 2 taon pa lang, nabutas dito. Paano mangyayari yan? Yung pala. Ito, tingnan mo ito, embankment ito. Pagkaraniwan, pagka-embankment, diki ito Yung pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, may suhay pa yun yung revetment mo. At pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Yung bakal. Para yung integridad ng project, talagang tatagal yan. Nakikita mo ngayon, wala pang 1 taon Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... yun na nga. Wala pang ulan yun. Pinakita yung picture na bakbak na kagad. Wala pang ulan. Puro putik ang ginamit. Ayun nga. So, yun palang kaibahan ng revetment sa DK. Yung DK kasi parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, ito kalsadas. So, slopes protection, revetment Slope na yun. protection para. Kasi maliit na ilog lang Maliit na ilog. Tama na yun. Pero lalagyan mo ng bakal. Yung... nakabaon.
Tsaka ang pagbabaon nun talagang ibabaon mo. Kaya nga meron siyang pile driver eh. Para hindi ka dumaan man ng malakas na agos. Pipilitin mong ibaon lahat yung hanggang sa anim na huminto yon. siya. May nakalitaw na halos kalahating metro pagkatapos ibabaon mo yon. Ayun. At hindi lang pagbabaon yun eh. Kasi yung revetment mo na ganyan, kalsada to, may revetment ka at ibabaon mo, ito nga yung ibinaon mo na kung depende sa haba. Nakaano ito, meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang litrato. Kakabit doon. Nakahiwalay lahat. Ano ngayon ang integrity nun? Hiwa-hiwalay na yung bakal. Kaya pala pag dumaan ng agos, natutumba kasi. Walang apron eh. Wala pa. Pero Ayun kung pala meron yun. kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga. Marami po kasi mga Ngayon, technical terms. kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan, para ngayon pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, Kahit na medyo naagnas na yung dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi siya basta babagsak. Hindi ngayon, makita mo, nakabitin na yung bakal, tubig na yung umaagos dito eh. Wala na siyang salalayan ngayon. Wala nang pundasyon. Kaya pala, Jen, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan, kanya-kanya na pictures. Yung slope na lupa, ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento kagad eh. Di ba? Mali pala yun. Kasi pag dumaan ng agos sa tubig, nabakbak, pumasok doon sa loob. Paano lupa ito? Nilagyan mo ng semento. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung Pagka pala. umulan, yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So, substandard yun, Sen? Wala. Sandali lang yun. Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Yung isa naman, Jen, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Tapos may slope, di ba? Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Nako. Paano mo papalitadahan yung lupa? Di ba? Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. Kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, yan, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata sa gilid, Ayan, nakita mo yung nalapnos eh. Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, walang bakal tapos puro buhangin na sa loob May maliliit na bato Kaya pala nabakbak Ito sa Mindoro ito, Sen Maganda yung ibabaw no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Nakita mo, gumuho ka agad. Pero ano ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa yung ghost talagang wala yun. Talagang totally. As in, talagang wala. Okay, maraming mananago. Ngayon, titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. Pati specification, di ba? Bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Diba? Kasi pwede ka, dito, kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng backhoe litaw na eh. Di ba? Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide dyan, Sen. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa.
kung sang-ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, ha? Iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinatataka nila, paano nakapagbayad? Paano naaprubahan ng tauhan ng COA sa film? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Ang contractor mismo, yung district engineer. So, tingnan mo district engineer ang contractor. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya magtuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya Second Engineering District. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan, yung enterprising na district engineer. Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? Kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahihiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na Royalty fee. Walang pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Pinamamalengke niya. Ito. Pinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo na pahiram mo na 10 beses. Nako. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up. Yes po. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa niya. Pero sa totoo lang, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal. Pero practice yan, Sen. Practice Bakit naman. pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala mo marami, Sen. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kung ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa... Papito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. Merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. Pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang, pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon, bakit siya nakakaginhawa, bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung nabahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang-ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero di ba, Sen, ang district,
mayroong limit lang ang parang may ano yan, di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo. Tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, sa regional director, etc., hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila eh. Splitting of contracts. Bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunyari, 500 million yun. Opo. O gagawin niya 50 million, 50 million, 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Nako. Isang bagay siya ng kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample. Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Makati parking? Yes. Di ba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan may 2.2 billion. Nasira ang political career ng mga binay dyan. Yes. Dahil siya tatakbong nun Yes, presidente. Mataas na rating At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang dami pinakitang ko. Ang daming matitibay na. Pinawalang sala po. Yun lang. Jojo Binay, Junjun Binay, at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya nasira ang kanyang political career niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong namin ni Jensen. Baka naman ganito lang rin to. Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensya ang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. At saka kasama nyo, Lubaw at Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail. Saka may mga technical. Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang Politically motivated talaga So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito Iba ang konteksto nito. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55 talagang, yun grabe Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag
na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko manggawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan, di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWH, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin, wala na ho di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandililang sa taong Pwede ba bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? Hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 40 sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Nako. Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So meron ka civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Generalson, royalty lang po kami dyan 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yun? Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ngayon 5% na Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan.